Okay. Mabilis ang survey lang tayo mga kaibigan. No? Unahin na po na natin yung ating survey dito sa PH Trending. Kung kayo po po ang tatanungin, dapat ibalik sa presyuhan o sa kulungan itong si Senadora Laila de Lima. Paki-comment naman po dyan sa baba ng ating mapag-usapan dyan sa comment section. Ayun na nga no, mga kababayan, dito sa video na to, magbibigay po tayo ng reaksyon kaugnay sa pagpapahintulot ng korte na makapagpiyansa itong si Senadora Laila de Lima. Papakinggan po natin ang statement nitong si dating DOJ Secretary Vitaliano Aguirre kaugnay nga sa pagpapiyansa na yan ni dating Senadora Laila de Lima. Malaki po no, ang naging papel nitong si dating DOJ Secretary Aguirre noong napakulong itong si Senadora Laila de Lima at malalaman po natin kung ano nga ba ang nangyari dyan sa kaso. Buti nakapagpiyansa itong si Senadora Laila de Lima at kasama po niya itong dating presidential spokesperson, itong si President Duterte, walang iba kundi itong si dating presidential spokesperson Harry Roque. Pero bago po natin umpisahan ang ating kwentuhan, pakilike po ng ating video dahil isang like lang po masaya na po tayo dito sa PH Trending. Huwag na natin patagalin ito mga kababayan, sabay-sabay po natin panoorin ang video. Well, wala akong wala akong nalalaman pa, no? Pero ang pagkatapos kong marinig kay Secretary Harry, yung pagiging estudyante ni Judge Sito kay Secretary de Lima. So I called up the public prosecutor who is heading the case. Unang-una, sinabi niya sa akin na yan pala. Wait lang. Yung humahawak sa kaso nitong si Senadora Laila de Lima, dati niyang naging estudyante, ba? Meron po ata tayong problema dyan. File ng motion for bail, petition for bail, si Secretary de Lima. Dininayan noong si Judge Buenaventura. So, anong ibig sabihin ng denial? Ang ibig sabihin ng denial, kasi alam natin na lahat ng mga kaso is bailable except in capital offenses where the evidence of guilt is strong. Yes. Now, since it was denied by Judge Buenaventura, then it means that sa kanyang pananaw, malakas ang ebidensya. The evidence of guilt was strong. So, pagkatapos doon, nang mapalitan si Judge Buenaventura ni Judge Sito, nag-motion for reconsideration ang defense, si de Lima. At nireview yan ni Judge Sito. Ano ang sabi ni Judge Sito sa kanyang para mabigyan ng piyansa or bail si de Lima? Sabi niya ganyan, napakahina pala naman ng kaso against Secretary de Lima. So, parang alam mo nang mabibigyan talaga ng bail at hindi lamang yun. Ma-acquit na. Kasi complete. Naku po, tagilid pala itong kaso na to. Mahina palang kaso kay Senadora Laila. Mahina o pinahina? Yan ang tanong dyan Mahina o pinahina para ma-acquit siya? Opposite ng findings so, ni Judge Buenaventura, yung findings naman ni Judge Sito. So, nang malaman pagkatapos po nito, alamin po natin kung sino itong si Judge Sito na to. No? Alamin natin, na-curious tayo bigla. Sino kaya itong Judge Sito? Niya na yung circumstance na eskwela o estudyante ni Secretary de Lima to Judge Sito ay malamang na mag-file sila ng motion for reconsideration. Hindi lamang yan ang natuklasan ko. Ang natuklasan ko, nung araw ng Lunes, okay. Na nilabas yung petition, yung order to setting de Lima for bail, ay yan pala ay hindi alam ng prosecution na maglalabas ng ganung order. Ang alam lang nila, ang nakaset for hearing noong araw na yon, that was Monday, bang petsa yun? Monday, November 12 Wednesday. 13 pala. 13, November 13. 13. Monday, that was a Monday. Ang nakaset lang pala nun ay yung
motion to quash ni nung isang caucus niya, si Director Bukayo. Kahit Yun naman pong Director Bukayo, i-refresh lang po natin yung memory ng ilang mga kababayan natin. Yung Director Bukayo, yun po yung dating Bucor Chief. No? Yung si Director Bukayo. Kasama rin po ata sa kinasuhan yung si Director Bukayo nung panahong talagang ginisayang si Senadora Laila de Lima dahil napakarami pong mga testigo ang naglabasan na tinuturo siya di umano na involved sa bentahan o galaw ng mga illegal na droga dyan sa Bucor. Di umano. gulat na gulat daw sila. Hindi na itong prosecutor hindi na pumunta doon kasi very minor lang yung insidente na nakaset yung motion to quash ni Bukayo. Nagulat sila dahil ng tao na para bang may na-expect sila more than the motion to quash ni May mangyayari, Director Bukayo. kumbaga. Ganun nga nang nangyari. Yung pala, ilalabas din ni judge o ng court yung order setting Secretary de Lima for bail. I was speaking klase. doon sa 3rd Philippine Forum the Saturday before June 13. So, November 13. So, that was November 11. Isa sa mga reactor doon sa forum na yun, yung umaga, ay si Ambassador Victoria Bataclan. Okay. Ang sabi sa akin before they start the morning session, ang sabi sa akin, Sek, Okay. usap tayo mamaya ha. O sige ka mo, hindi kilala si Ambassador pero sige po, usap tayo. After the morning session, ang sabi sa akin ng Ambassador, Sek, totoo bang lalabas na si Secretary de Lima? Mabibigyan ng bail? So, nagtaka ako kung bakit ganun ang tanong niya. Para bang alam na nila. That Yan po kasi si De Lima kasama sa 1, 2, 3, no? 1, 2, 3 punch ng mga kalaban ng administrasyon. Itong mga Duterte, kasama po yan eh. Dilawan, Pinklawan, Makakaliwa. Yan yung 1, 2, 3. Kailangan po nila yan. So para makuha nila ang tiwala nitong mga Dilawan at Pinklawan, napakaganda pong gesture na mapalaya itong si Senadora Laila de Lima. So itong mga Pinklawan, itong mga Dilawan, bale kung sino man yung tumimon para mapakawalan niyang si Laila de Lima, kaalyado na po nila yan. Pinklawan, Dilawan. Ngayon, itong mga makakaliwang grupo, nakita naman po natin yung mga sinabi, narinig natin yung mga sinabi ni Franz Castro dyan sa House of Representatives na talaga pong meron nang nangyayaring pag-uusap sa pagitan nitong mga congressman, Makabayan Black, at itong mga makakaliwang grupo. Meron na po. Ngayon, itong Dilawan at mga Pinklawan, ano na yan, kumbaga automatic na yan. Talagang nagsama-sama na po sila sa iisang kalaban lamang, mga kababayan. Yun ay ang mga Duterte. Imagine, nagsama-sama tong mga tao na to, mga organisasyon na to, para lamang mapabagsak itong mga Duterte dahil napakalakas pa rin po nila. Kasi kung mahina lang yung mga Duterte, wala naman dating sa tao yun, di naman po nila gagawin yan eh. Kaso, ramdam pa rin po nila yung superiority, yung lakas at lakas ng dating sa tao nitong pamilya Duterte. Ramdam pa rin po nila. Kaya talagang must yang paglaya ni De Lima pa. Pero tayo, hindi na po tayo nagtaka. Naudlot pa nga eh. Sa tingin nga po natin, doon pa lang sa first year nitong si PBBM, sa tingin natin dapat pinalaya na yun eh. Medyo pa sila niyan, medyo mabait pa sila niyan. was 2 days before Monday. Saturday kasi yun eh. Ang sagot ko sa kanya, palagay ko kasi sabi ko, iba ng panahon ngayon eh. So, nagulat ako because 2 days after, hanggang Monday, nabigyan niya ng bail si Secretary de Lima. So, yun, more or less, you could infer
kung ano ang ibig sabihin nito. Ako iba ang aking reaction. If other people knew about it beforehand, bakit naman itong mga prosecutors natin blindsided? Is it for intelligence? Is it for prosecution? Actually, ang akala nga nila, yung motion to quash lang ang nakaset doon eh. Eh, kaya kasi, why were they blindsided? Had Well, that they been doing extra diligence? Kung minsan kasi, the husband was who is the last to know. Secretary Roque, anong ano? Well, you need to have faith in the institution. And I think yun naman ang frame of mind ng lahat ng lugar. We trust in the system. Good faith. In good faith. Kaya nga po ako, wala sanang kontrobersya ngayon kung hindi lumabas na meron silang fact na hindi dinisclose sa mga piskal at sa publiko. Kung hindi lumabas itong impormasyon nito, tapos na eh. We can all move on. Okay, nag-desisyon ang korte. Anong sinasabi ko? Nung ini-interview ko, I'm a lawyer, I'm an officer of the court. I'm duty bound to respect the finding of the court. Until I found out na meron pala silang itinago. Alam mo, alam ni Leila de Lima yan. Hindi naman niya malalaman na masasabing hindi niya alam na estudyante niya yan. Lalo na, ang sabi pa ng aking informante, paborito mo daw talaga siya. At makikita naman natin kung anong grade niya siguro doon sa San Beda, no? Doon sa klase ni Leila de Lima. So, na-shock talaga ako na given kung gano'ng kaimportansya itong bill doon sa akusado mismo, dapat nanggaling na kay Leila de Lima, i-disclose na yung fact na yan. Pero pareho silang nanahimik. Ayun. Ano ibig sabihin nun? Hindi po pwede na yung isa alam niyang profesor, yung isang profesor hindi niya alam na estudyante. Kasi nga, iba ako, aaminin ko, maraming lumalapit sa akin estudyante. Sa tagal-tagal ko naman nagtuturo na ng bata. Ika 20 years ko na nagtuturo. Hindi ko naalala lahat. Except yung mga paborito ko. Hindi ko makakalimutan yung Maya. No? Apparently, sabi nung kaklase mismo, paborito siya. Talaga namang magaling si Judge. Yun ang akin, pantakin mo. Judge Naging judicial awardee siya for judicial excellence, most outstanding regional trial court. May PhD, Doctorate of Civil Laws in UST, summa cum laude, merong Master of Laws sa pamantasan ng lungsod ng Maynila. Bakit hindi niya i-disclose? Dapat din Alam mo, na niya. naku, talaga namang Court of Appeals material na siya. Pero ngayon, ang tanong, everyone knows that it's a matter that should have been disclosed. Bakit hindi din-disclose? At lalo na tinailang kanina. Alam na yun. They've been quiet Mas since estudyante niya. since we got Kung hindi nagsalita yung kaklase mismo ni Judge, Sino ba yung klase na yan? ay hindi po pwede, pero isa na rin ako. I'm covered also by the Soto rule. I'm a column, I have a show, and I have Facebook Live. O, diba? Naku po, dapat talaga po dinisclose yan. No? Ito talaga si Speaker Harry. Ayan, Speaker Spoke Sari, talagang pagka bumaba na, napaka-powerful. Napaka-intense. Yung intensity ng mga delivery niya pagka nagsasalita, talagang abogado po. Di natin kagaya, napakalimya po natin. So, mga kababayan, mag-ingat po kayong lahat, no? Sa mga OFW natin, maraming salamat po sa pagsuporta sa PH Trending. Mahalin po natin ang Pilipinas. Maraming salamat po sa pagsuporta sa PH Trending. Kayo po, i-comment nyo na lang po sa baba kung ano sa tingin nyo ang dapat gawin. Dapat bang ibalik sa kulungan itong si Senadora Leila de Lima? Comment nyo lang po sa baba. Maraming salamat po. Ingat po kayong lahat.